Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin na pong sisindihan ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay sina Ginoong Warlito Ramos Jr. at Kagawad Juanita Ramos. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang tunay na kapayapaan, dulot niyang prinsipe ng kapayapaan, kapayapaan ng sarili, kapayapaan ng pamilya at pamamayanan, kapayapaan ng bansang sanlibutan. Amen. Mga kabatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipaintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang pagdating ng Mesiyas na magmumula sa lahi ni David. Taglay niya ang Espiritu ng Diyos, at dahil sa kanya'y sasambahin ng Diyos ng lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling
mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsaasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin, hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Si Jesus ang patotoo sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa mga Israelita. Siya rin ang buhay na tanda ng awa at pagmamahal ng Diyos sa mga pagano at sa lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at ang mga hentil na may magpuri sa Diyos dahil sa kaniyang habag. Ayon sa sinabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daan ng poong nariyan na tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, mga taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham
mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento. At sa korona ng Adbyento ay atin na pong nakikita ang dalawang kandila na may sindi. Yung unang kandila ay ang kandila ng pag-asa at ngayon ay sinindihan natin ang kandila ng kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Umulino, ito ay gabay natin sa ating paghahanda. Kamusta po ang inyong paghahanda? Parang malulungkot pa rin kayo. Hindi po tayo Kwaresma, Adbyento po tayo. Okay? Yung mga ganyang mukha, pang Kwaresma. So baguhin nyo naman, no? Ayusin nyo na, kaya nga sinasabi sa atin yung disposition natin, di ba? Kailangan natin suriin mabuti at maging mapagmasid tayo. Ano ba nangyayari sa akin? Ano ba ang paghahandang ginagawa ko? So, meron mga paghahandang pisikal. Kung dito, pagpasok ninyo dyan sa patio, ready na yung ating patio, mapifeel mo na yung ating yung presensya ng Kapaskuhan. Dito sa loob, sa liturhiya natin, unti-unti at nawa, bago sumapit ang simbang gabi, talagang mas maging maaliwalas ito. Dahil yung maaliwalas na kapaligiran ay nakakaramdam tayo ng kapayapaan. Sabihin nyo nga ulit, kapayapaan. Yan. Sino bang ayaw ng kapayapaan? No? Kung nababalot nga lang yung kapayapaan at iririgalo, di ba? Pero ang kapayapaan kasi sa atin magmumula. Hindi sa labas, sa atin. Kaya ngayon, tingnan natin no, na ang paalala sa atin sa linggong ito na mahalagang wag nating kalimutang ihanda. Ipinapakilala sa linggong ito ang katauhan ni San Juan Bautista. At ano ang ipinagsisigawan ni San Juan Bautista na dapat nating pakinggan at dapat tayong tumalima? Ang sabi ni San Juan Bautista, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at ang sinisigaw, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. So handa ka na ba? Sa tingin mo ba? Kasi mahirap po, di ba? Ngayon, gagaya ng pinapaalala sa atin, mahirap na handaan na tayo sa panlabas, pero yung kalooban natin, hindi pa. Bakit? Kasi magpapasko na ulit, pero hindi pa rin naman tayo nagkakabati. Magpapasko na, hindi pa rin tayo nag-uusap. May kaaway pa rin tayo. Nangaaway pa rin tayo. Nagnanakaw pa rin tayo. Paano na yan?
Di ba yung usapin natin, di ba? Paano ka magpapasko? Paano ka maghahanda ng Noche Buena kung ikaw higit sa 500 ang handa mo dahil nagnakaw ka? Tapos ipipilit mo na okay na kayo, 500 lang kayo dapat. Okay na kayo. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Yan nga, di ba sinasabi din dito, ang sigaw natin, sana magsorry na kayo. Magsorry na, patatawarin naman kung magsasorry. Basta't aminin, yun nga lang, hanggat hindi natin nakikita na mayroon tayong kasalanan, hindi talaga tayo magsasorry. Di ang perfect ng buhay mo, wala kang kasalanan eh. So mahirap din kung magmamatigas tayo, ay bahala sila. Nabawa, kung yung anak ninyo nagkasala, di ba magmamatigasan kayo? Ako ang magulang, ba't ako lalapit? O yung anak naman, magmamatigas din. O pero, pagdating ng Pasko, Merry Christmas. Wala din. So, hindi nakadepende sa dami at sarap ng nakahain. Kahit nga lang, di ba, tutusin, sobra nga yung 500 eh. Kung kaya natin, pansit canton at pandesal, okay na, di ba? Palaman mo lang yung pansit canton. Nagawa niyo na ba yung nagawa niyo na ba yung pansit canton, ipalaman sa pandesal? Oh. Di ba? Kesa naman sa meron kang ang lechon, meron kang ang hamon, pero hindi naman kayo okay. So walang kapayapaan. Kaya hinay-hinay lang, no? Yan nga dito ang halimbawa ni San Juan Bautista, di ba? Simplihan mo lang. Baka maubos lang sa panlabas na paghahanda. Simplihan mo lang. Hindi kinakailangan maging magarbo. Hindi kinakailangan magpasikat ka. Magyabang ka sa social media. Hindi eh. Kundi, handa na ba akong magpatawad? Handa na ba akong lumapit at humingi ng tawad? Yun yung kailangan natin hingin na biyaya sa Diyos. O sino man, sino man sa atin, o lahat naman talaga tayo, inaanyayahan na lumapit. Lalong-lalo na po, matanong ko nga kayo, kailan kayo huling nagkumpisal? Uy, walang magpapasko sa pamilyang ito. Diba? Kailan kayo huling nagkumpisal? Naniniwala ka ba sa kumpisal? Naniniwala ka pa ba sa kumpisal? Huwag ka nang magpasko kung hindi ka rin lang na maningi ng tawad sa Diyos. Kaya nga siya ipinanganak para sa kaligtasan natin, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At tinihahanda tayo ni San Juan Bautista para sa ganitong pagkakataon. Baka wala lang. Pagdating ng Pasko, mag-iinuman na naman kayo, maglalasing ka na naman. Imbis ng kapayapaan, kaguluhan na naman ang mangyayari dahil sa mga espiritu ng alak na isinaksak na naman natin sa ating katawan. Kaya hinay-hinay lang ha. So mas pagnilayan natin ng mabuti, mas ihanda natin ang ating mga sarili sa paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinapagpanibago ng ating Ama ang ating mga puso upang magsisi, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayong ihanda ang ating kalooban para sa pagdating ng Kanyang anak sa diwa ng pagbabalik loob. Ang ating itutugon, Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa simbahan, maghanda nawa si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa pagdating ng iyong anak, sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig, upang lalong maging bukas kami sa pakikinig at pakikipagdialogo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa lahat ng lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong bukas sa pagbabalik loob. Ilayo mo sila sa mga tukso habang kanilang pinaglilingkuran ang aming bayan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa aming natitipon ngayon, bigyan mo kami ng kababaang loob upang kami makapagsisi ng buong buo ngayong panahon ng paghahanda sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa mga mahal naming namayapa, matamasa nawa nila ang iyong walang hanggang awa habang kanilang hinihintay ang muling pagdating ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali ang lahat para sa mga pamparokyang pabatid. Una, at sa bahaging ito, tinatawagan po ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng Disyembre na magpunta sa harapan ng altar para sa natatanging pagbabasbas. Yung mga may birthday po sa buwang ito, maaari pong pumunta sa harapan. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Diyos ng sanglilika, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na ang lahat. Muli po sa mga nagnanais mag-enroll sa atin pong tithings, meron pong table sa labas para sa mga form at yung ating pong parish calendar 2026 kung saan makikita nyo po yung mga mukha ng inyo po mga barangay chairman, chairwoman. Sila yung mga naglilingkod sa ating pong mga barangay na hangarin natin may pagdasal natin sila, lalo na sa taong 2026. So sana po mag-avail po kayo, nando din po sa mga pintuan ng ating pong simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong
Luluwalhati ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno.